Amen? We have a great giver, right? Amen. Eh gusto ko sana dumiretso na, ayoko nang iwanan si Solomon. Gusto ko iwanan siya ng magandang picture sa inyo na yung wisdom niya ay laging nandun. Gusto ko na sana pumunta agad kay Elijah. Pero ang Biblia ho, hindi ganun eh. We need to teach the whole counsel of God. This great giver ay tunay po na buhay sa ating buhay. Kasi po siya yung Diyos sa James 1:17 nagsabi na willing na magbigay sa atin ng good and perfect gift. Ngayon po, tayo po yung mga receiver. Amen? Sino po ang receiver dito? Tayo. Meron tayong great giver, right? Amen. And all we have to do is to receive from God. Yun po ang purpose natin. Yun po ang goal. At gusto ni Lord na nakakatanggap ka. Sabi niya rito, He is a God who doesn't change and He wants you to receive this good and perfect gift. Asa po sa recipient niya sa ating pinag-aaralan ay si King Solomon, right? But in this part 2, something happens sa life ni Solomon. Last week, tingnan natin yung mga pagpuri kay Solomon about wisdom. So we will know first, in the end, kung bakit medyo nag-twist yung buhay ni Solomon from this wisdom na talaga naman nagpa-flourish sa buhay niya. And then, in the end, ay mukhang hindi po ganon. Praise God, alam ko, nakabalik po siya. Dahil sabi sa Ecclesiastes, ay bumalik po siya sa Panginoon. Sabi niya, wala daw pinaka-importante sa buong buhay na ito, kundi ang Diyos. Kaya sinabi niya sa mga bata, remember your Creator in the days of your youth. May youth po ba rito? Sabi ni Solomon, remember your Creator in that day, in the days of your youth. So, bakit po nasabi ni Solomon yung marami siya na experience? And we can learn from his experience. Sa Bible po, pag nagbabasa tayo, hindi lang natin titingnan din, syempre po, yung mga characters na ito, mayroon tayong makita rito na mapupulot. Pero wag natin gagawin kung pangit ito. Mapupulot natin dahil meron po mga experience sila na nag-cause sa kanila nito dahil merong dahilan ang mga bagay-bagay. And here, makita mo natin, in the last week, we saw that God talked to Solomon in Gibeon. The Lord talked to Solomon, and He asked, what do you want? Ayun po yung great giver natin eh. Lagi tayo sasabi, ano gusto mo? At ito po ang sabi sa kanya, ginuhitan ko po, ask for whatever you want me to give you. Alam niyo po ganun ang Diyos natin, hindi lang kay Solomon. Bawat sa inyo, yung po laging tanong ng Lord, ano gusto mo ibigay ko sa iyo? At dahil po si Solomon is in tune lagi kay Lord, at this time, sariwa-sariwa pa yung mga payo sa kanya ng tatay niya, ito po nangyari. Siya po ang hiningi niya, wisdom. At napag-aralan natin last week, wisdom ay napakahalaga. Wisdom is doing the right thing at the right time. Meron kang problema, you will do yung right thing because you know that that is the right thing and you will apply it into your life. That is wisdom. Yun po ang ginawa ni Solomon. Last week, we learned na meron po lumapit na dalawang babae na namatayan ng anak yung isa, na inaangkin niya yung anak ng isa. At alam natin ang wisdom na binigay sa kanya ng Lord. So pati sa pamumuno, nakita natin si Solomon ay punong-puno ng wisdom. At sa mga kwento pa sa Kings, nakita natin na ganun. Talaga naman yung wisdom ng Panginoon, laging lang, wow, na kay Solomon. Binisita pa ho siya, mga bisita from the east, bisita dun sa mga prominenteng tao, isa dun si Queen of Sheba. She went to Jerusalem just to listen to Solomon. Sabi niya talaga naman, yung kinikwento sa akin lang, yung bali-balita ng mga paparazzi tungkol sa iyo, yung paparazzi na uno, paparazzi tungkol sa iyo, eh, higit pa pala sa nakita ko, splendor. So, si Lord Jesus mismo ho, sabi niya, yung mga marangyang damit ni Solomon, eh pinagmalaki niya rin. Kaya nga lang daw, sabi niya, kung gagamitin niyo ang mga tingin yung mga hindi importanteng bagay tulad ng bulaklak, sabi niya, yung mga bulaklak na yan, eh hindi pa nakapagdamit si Solomon ng ganyang kakulay. Sabi niya, ganun din po, sabi ng Panginoon, ganun din ka-care, ang care sa iyo ng Panginoon. Kung kinecare ng Lord, o care si Lord kay Solomon, o talagang mahal na mahal ni Lord si Solomon, kasi sabi po ng Panginoong Hesus sa chapter 6 ng Matthew, mahal ka rin ni Lord. Yun ang pinag-aralan namin sa bahay nila, Kuya Ed kagabi. Ano pa ho? Yun po ang Diyos natin. At sabi niya, yung wisdom ni Solomon, sabi ng Panginoong Hesus, yung wisdom ni Solomon, mas greater ang wisdom ko. That's why last week, we acquire yung wisdom ng Lord Jesus Christ sa buhay natin. And it produced righteousness, and it produced everything na we can live a righteous life because of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya lang po, gusto kong sana pumunta na kay Elijah dahil ang ganda ng buhay ni Elijah o doon sa mga hari ng mga susunod, pero ayokong tapusin yung ganun lang kay Solomon. So we will continue the great giver and King Solomon part 2. Let us pray. Lord, dalangin namin, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Makita po namin ang nais ninyo.
At yung mga example dito na nangyari kay Solomon, ay yung patuloy po na magbigay sa amin ng insight, ng revelation from you, kung anong dapat namin gawin para sa inyo. Dahil meron na kayong ginawa kay Solomon, at ito po yung na-receive niya, at ito'y pagtanggap niya lang or yung kanyang attitude towards yung binigay mo sa kanya. We pray, Father, we receive the same wisdom na kay Solomon right now because we receive Jesus, our wisdom. Lord, yung reaction lang namin at yung pakikiugnay namin sa inyo, ang dapat po namin makita, O Diyos, at kayo rin na magko-correct at magbibigay sa amin ng kalakasan by your grace to do this. Thank you, Father. Help us as we study King Solomon Part 2. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. The Holy Spirit will move in our lives. First King says that why King Solomon lose ground from his former son. Meron po tayo ditong mga makikita. In 1 Kings chapter 11, mamaya makita natin, bakit po nag-lose ground si King Solomon from a steady ground. But here we will see, King Solomon, na alam ko lahat kayo, meron na kayong malaking view about King Solomon. Sa mga wala, makikita natin mamaya, ano itong sinasabi ko. Pero si King Solomon, had no reason to say that he didn't know what will happen if he will not listen to the word of the Lord. Amen? Saan po ba nanggagaling ang wisdom? No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That fear means is you know your Lord and you want to honor Him in your life. Amen? At mangyayari po yan through the Word of God. Bago tayo pumunta sa chapter 11, saan natin nakita yung deterioration ng buhay ni Solomon, basahin muna natin yung mga pinagdaanan ni Solomon. Meron ba marami sa kanyang mga payo? Maraming mga narinig na salita ng Diyos o gabay? Bago tayo nakarating ng chapter 11, ang sagot ko po ay malaking amen o yes. In 1 Kings chapter 2 verse 1 to 4, ito po makita natin yung charge ng kanyang tatay. Tatay niya marami pong failure na pinagdaanan. Di po ba? Napag-aralan natin yung mga nakarang linggo, marami po siyang pinagdaanan ng failure. Maganda lang po sa kanya, hindi po siya lumalayo sa ating Panginoon. Di po ba? Naging mamamatay tao siya. Naging mangangalunya siya, adulterer. Amen. At marami pa ho ng mga pinagdaanan. Meron pa hong mga pagsisinungaling na ginawa. Pero maganda po sa tatay niya, ay patuloy pong bumabalik sa Panginoon. Yun po ang napakahalaga. Kaya nga po, sabi sa Biblia, tinawag siya ng man after God's own heart. So, tingnan natin, yung tatay niya na marami po experience sa Diyos, sa pamumuno, at marami ring wisdom, dahil kasama niya ang Diyos, may binigay siyang mga payo kay King Solomon, dahil siya ang papalit. Tingnan natin sa chapter 2, verse 1 to 4. When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. Sabi ni King David, I am about to go the way of all the earth. He said, what is yung payo niya? So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in His ways. Lumakad ka sa lakad ng Panginoon. O kaya, sabayan mo ang lakad ng Panginoon. Alam niyo po ba yun ang ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit na sa panahon natin, sa ating terminology ng Christian in the New Testament? Yung meaning ng filled with the Holy Spirit is to walk under the walk of the Holy Spirit. Holy Spirit is your guide. So dito po, sinasabi kay Solomon, walk in the Spirit. Walk in the ways of the Holy Spirit. Walk in the ways of your God. Second, keep His decrees and commands. His laws and requirements are written in where? In the law of Moses. It is written in the Bible. Naalala ko tuloy yung tinuro ko nitong linggong ito dun sa mga kabataan na nagpupunta dito tuwing Biyernes at tinuloy ko ang pagtuturo dun sa tuwing Sabado kong pinupuntahan sa loob ng eskwela. Nung po lumapit, yung pong namatay yung dalawang karakter sa Biblia na kwento ng Panginoong Hesus, ang pangalan ng isa Lazarus at yung isa ang pangalan rich man. Amen? Magandang pangalanan na rich man. Kaya lang po ang problema nitong rich man, hindi po maganda ang kinapuntahan. Alam po natin, napunta po siya sa hell. At si Lazarus po na mahirap napunta sa langit. Burahin niyo po, erase, kung iisipin niyo, yung mga mayayaman, pupunta yan ng impyerno. Mayaman ako, pupunta akong langit Joke lang na. Di po ba?
Kung sasabihin natin yon, malaki pong problema yon. Kasi po si Abraham, isa sa pinakamayaman na buhay sa mundong ito, ay ang pinuntahan ni Lazarus. So, yun po ay medyo bilisan lang natin istorya kasi hindi po yung topic. Ang topic ko po, nung sinasabi na nung rich man na, pwede ba na pabalikin mo si Lazarus? Doon sa mga kapatid ko, meron pa akong 5 kapatid. Alam niyo po ang sinabi ni Abraham doon sa rich man, hindi na pwede. Hindi na pwede kahit mabuhay pa isang patay, babalik sa mundo, baliwala rin yun. Hindi sila maniniwala. The best example po, ang Panginoong Hesus po, na maraming binuhay na patay, di po ba, yung sa anak ng widow sa Nain, binuhay niya yon. Ano pa isa? Yung anak nung ni Jairus, binuhay niya yon. Ano pa? Si Lazarus, binuhay niya, pero hindi naman po lahat na nakakita naniwala. Isa pa ho, ang mismong Panginoong Hesus, hindi po nabuhay po muli, pinakamakapangyarihan yun, na-experience natin ngayon yung pagkamatay na yon, na tayo nga po yung nabuhay dahil sa Kanya, pero hindi pa rin po lahat naniwala rin doon. Sabi niya, kung babalik nyo kay si Lazarus, hindi rin niya na-effective. Sabi niya, ang pinaka-effective, they have already known the law of Moses. They have known Moses and the prophets. At sabi niya ron, sa Luke chapter 16, and they have already read it. Nabasa na nila. Babasa nila si Moses, wala na po si Moses, libo-libong taon na po namatay. Ang sinasabi po nung nabasa nila ay yung law of Moses. So binibigyan po ni Abraham na importansya ang Biblia. Just like what King David is telling to King Solomon. Kung si Abraham po, nung sinabi niya dun sa rich man, hindi na pwede. Yung mga kapatid mo, ang takot kasi nung rich man, may mga kapatid pa ako 5 na buhay. Pareho ko rin nabuhay nung nandun ako sa mundo. Ayoko silang mapunta rito sa tortured or tormenting place. Yun po ang kanyang prayer. Isa po ang katotohanan, mga kapatid. Ang nagpe-pray po, hindi po yung mga buhay sa patay. Yung mga patay, nagpe-pray sa buhay. Kung titingnan natin yung kwentong yon, pwede natin makita. Marami po nagpe-pray ngayon sa lugar ng langit o impyerno. Ang pinagpe-pray, kung nasa langit yon, Panginoon, padala mo po si Pastor Ipe sa kamag-anak ko pa. Dahil ako naabot ng heart of worship, kaya ako dito sa langit. Padala mo pa, no, imbitahin siya ng asawa ko na papunta ring langit para masabihan yung mga kapatid. Marami yung nagpe-pray sa langit na gano'n at tayong gagamitin. Yun naman po nasa hell, gano'n din po. Sana hindi ba punta rito yung aking mga kapatid. So ano po sinasabi ko? Ang sinabi po ni Abraham, wala nang pag-asa. Kaya nga sabi ko kahapon, yung lugar ng hell or heaven, it is a permanent destination. Permanent, di po final, permanent destination. Pelikula ho yata yun. Final, permanent destination yung lugar na yun. Hindi na pwedeng mabago. Amen? Ang magpapabago po nun, habang nabubuhay pa tayo, at ang payo, salita ng Diyos. Ngayon po, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman po, sinasabi lang ni David kay Abraham, ay yung kabilang buhay. Although apektado po yung para ni David kay Solomon. Apektado po si Solomon doon sa kabilang buhay. Ngayon po, ang pinapayo rito ni King David, no, honor the requirements that is written in the law of Moses so that you may prosper in all you do and wherever you go. So kita mo natin in the Bible, lalo na po yung the law of Moses, may prosperity po. Amen? Hindi ko po pinasabi na gagawin natin yung lahat dahil hindi po natin kayang gawin. Ang maganda po, sa New Testament, ang Panginoong Hesus po ang nag-fulfill na ito. And all you have to do is to receive the wisdom from the Lord, receive what Christ did on the cross, at magmamanifest po tayo sa atin yung blessing ng law of Moses. Sa panahon mo kasi ni King Solomon, wala pa po yun. Sila po talaga mag-exert ng effort to do everything for them to prosper. The good thing with the New Testament, tayo po si Christ ang gumawa. That's why we can turn and experience this. And all you have to do is to abide in Christ. Amen? Meron po kinahanda na bagong series. Ang series po, What's So Good About the New Testament? Sa mga susunod na araw po, pag natapos tayo dito. Let's continue. So sabi na rito, and that the Lord may keep His promise to me. If you, sabi niya, balikan po natin, walk in His ways and keep His decrees and commands, His laws and requirements as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and whatever you go, and that the Lord may keep His promise to me. If your descendant watch
how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. Kanino po pinangako yon? Hindi po kay Solomon. Ang kausap po dito na ay si David. At sinabi ko kay David, ang sabi kay David, King David, sabi ng Diyos, yung mga anak mo na susunod sa'yo, if they walk in my way, if they will not leave my walk and my way, merong assurance that they will have the throne of Israel. Ang sinasabi po rito ay throne of Israel. When we say throne of Israel, it is the 12 tribes ng pinamumunuan. So, meron nung tayong pag-uusapan mamaya about this 12 tribes na to. The kingdom. Dahil magkakaroon po ng division of the kingdom pagkatapos po ng rulership ni Solomon. Ganun pa yung kamay ko. So, next morning, hindi lang po si King Solomon si King David na nakipag-usap sa kanya. The warning of the Lord. Twice, kinausap siya sa 1 Kings chapter 3 verse 10 to 14 at 1 Kings chapter 9 verse 1 to 9. Kinausap po si Solomon. Yung si David na kinausap na ng Diyos para sabihin lang kay Solomon, eto, ngayon po'y sumunod, ang Diyos mismo nakipag-usap kay Solomon. Hindi lang revelation kay David, revelation na mismo sa kanya. Tingnan mo natin. Nabasa na rin natin last time to. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Anong hiningi po ni Solomon? Last week, we learned that Solomon, instead of asking strength, power, instead of asking prosperity, riches, ang hiningi niya po wisdom. At yun po yung naging topic natin last week. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, wow, I am pleased with you because you asked wisdom. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment or wisdom in administering justice. Amen? Another term for wisdom, discernment. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. Who wants a wise and discerning heart? Amen. Oh, ask from your God and He will give it to you. So that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk, and this is the if, and if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David, your father did, ano po? I will give you a long life. Bibigyan kita ng napakahabang buhay. So maganda po, ang angkit, walk in the walk of the Lord. Di ba ito rin po sinabi ni David? Binilinan na siya ni David ang Diyos 2 beses pa dahil sa 1 Kings chapter 9 verse 1 to 9. Ito rin po sabi, when Solomon has finished building the temple of the Lord and the royal palace and has achieved all he had desired to do. Aba, kumpleto siya, aba. Successful po siya sa career niya as a king. At talaga naman na, yung lahat ng ginagawa niya, nagagawa na. At isa po sa mga goal niya sa kanyang pamumuno, mag-build ng temple of the Lord. Kasama rin yung temple niya. Amen? At nakita mo natin dito, dapat si King David ang may gusto nito. Sabi sa kanya, hindi, yung anak mo si Solomon ang gusto ko. At siya nga ang nag-build. The Lord appeared to him a second time. Ano pong first time? Nagpakita pa niya sa kanya, ask me, what do you want? Sabi ng Lord. Second time ito, as he appeared to him at Gibeon. So pareho po. The Lord said to him, I have heard the prayer and plea you have made before me. I have consecrated this temple, which you have built, but putting my name there forever. My eyes and my heart will always be, where? In that temple. Verse 4, as for you, if you walk before me in integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command, and observe my decrees and law, I will establish your royal throne over Israel forever. As I promised David your father when I said, you shall never fail to have a man on the throne of Israel. But if you or your sons, inulit ni Lord ulit. Kita nyo, paulit-ulit. Kaya kung minsan sa Bible, nabasa nyo na, babasahin nyo pa uli, at patuloy tayong papayo ng papayuhan, kasi napakalaga man, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Di po ba? Alam nyo yun? Ang daling natin makalimot, kasi daw marupok daw tayo. Kaya nga, kailangan mo ang karunungan ng Panginoon, ang wisdom ng Lord, para hindi ka maging marupok. At hindi mo kailangan ng calcium pagdating sa wisdom. Amen? Sabi dito, the commands and the decree
degrees I have given you and go off to serve other gods and worship them. Then I will cut off Israel from the land I have given them and will reject this temple I have consecrated for my name. Israel will then become a byword and an object of